Sa panglimang eleksyon, para sa pagluklok ng ika-13 chairman, si Pariston ang nangunguna sa botohan. Pero dahil hindi niya nakuha ang karamihan sa katanggap-tanggap na mga boto, maglalaban uli sa eleksyon ng mga nasa una hanggang ika-8 pwesto. Gusto niyong pag-usapan ang pagkatalo ko? Para malaman niyo, hindi pa ako talo. Dahil ang minamahal nating si Pariston na magbubukas ng daan sa akin para matupad ang matagal ko ng pangarap na gawing mas cute ang Hunter Association. Sa bagay, ang matandang yun kasi, ibig kong sabihin si Netero. Alam naman natin na kung ano-ano na lang ang naisip niyang kabaliwan. Pero isa lang ang masasabi ko sa mga nangyari. Katulad ng naging laban natin sa mga kaimeraan, hindi ka ligtas kung magiging mabuti ka na lang lagi. Katotohanan yon. Sa tingin ko, susuportahan ko ang association ng hindi hayag sa publiko. Wala akong babanggiting pangalan, pero sana iboto niyo yung taong karapat-dapat na umupo sa pwesto. Nagpapasalamat ako sa lahat ng bumoto sa akin. Pwede bang itigil niyo na ang video? Hello? Alam mo ba, meron ako nakuhang mapa. Nakalagay dito ang lahat ng detalye ng ruta at ng destinasyon ng 6 na airship. Base sa nakikita ko, mukhang nandun sila sa isa sa mga natitira pang 2 airship. Gusto mong padalhan kita ng larawan? Gagamit ako ng texture surprise para baguhin doon ang konti. Hindi bale na lang. May dalang mapa yung isa sa mga nandito. At alam ko na rin kung anong airship ang sinakyan ni Killua. Ganun ba? Oo nga pala. Isa siyang spotter. May nakatingin ba sa akin? Hindi naman siguro ako ganun katanda para masundan ako kahit ako nga itong may sinusundan. Mula na mag-umpisa ang misyong ito, naramdaman ko nang may nakatingin sa akin. Kahit na nasa malayo sila, nasusundan pa rin nila ako. Ito ang unang beses na nangyari ito. Napakagaling naman kung sinong gumagawa nito. Bilisan mo, Amane! Halika dito! Lilipad tayo! Opo! Mabuti na lang at nakikita ang mga ulap sa kalangitan ngayong gabi. Malaking bentahe ito para kay Master Killua. Sabi ko na nga ba? Nahuli ka na! Tara na! Opo! Dahil sa kapangyarihan ni Subone, na tinatawag na Rider's High, nababago niya ang kanyang anyo at nagiging iba't ibang uri ng sasakyan. Kaya lang, napapatakbo lang ito gamit ang oran ng nakasakay sa kanya. Hindi niya magagamit ang kapangyarihan niya na mag-isa. Kung nasa ibabaw kami ng mga ulap, hindi kami masusundan ng kahit sinong nasa lupa kahit gaano pa kalawak ang naabot nito. Amane, kung may nakita kang kahina-hinalang aircraft, pabagsakin mo yan! Opo! Sa bagay. May oras pa naman ako bago lumapag ang kahit alin sa 2 airship na yon. Kaya naman, tulungan ko muna si Hisoka. Walang kakaibang nangyayari dito. Hinihintay pa namin magpakita ang target natin. Wala na kaming contact sa lahat ng nasa Point C. Walang nangyari sa mga hunter sa Point A. Dadagdagan ba natin sila? Hindi siguradong ligtas sa Point A dahil kaya ni Illumine kontrolin ng iba gamit ang karayom niya. Kaya may posibilidad na hawak niya ang lugar na yun ngayon. Sinasabi mo bang tinapos niya ang mahigit sa 20 katao? Hindi mahalaga kung gaano karaming mahihinang hunter ang ipadala natin. Dapat bigyan natin ng papala ang mga pro-hunter na papunta sa Needleman. Hindi sumasagot sina Laton at Kensaki. Ano? Malapit lang sa lugar na to ang 2 airship na binabantayan nila. Kaya posibleng Mukhang kailangan ko nang pumunta ron. Pagkakataon ko na ito para ipakita sa kanilang lahat na karapat dapat ako maging kapitan ng Seirin. Pero paano na ang eleksyon? Kung sinong pwede, ituloy pa rin nila yon. Kahit hindi natin isama yung mga nanunugis, makakapasok pa rin tayo sa top 4.
Dapat ituloy natin ang pagboto sa eleksyon. Kahit hindi natin mahuhulaan ang magiging resulta, ayoko manipulahin ito dahil may mga hindi makakapunta. Bakit hindi na lang tayo kumuha mula sa Association ng Hunter? Kung makikita nilang ginagawa natin ang lahat para itaguyod ang espiritu ng Hunters Association, makukuha natin ang ilang boto mula sa mga pumipili kay Paristo na maging chairman. Tama siya. Magmadali na tayo. Kapag walang naging problema, mapapas lang ang mga Association Hunter at hindi sila makakaboto sa susunod na gagawing eleksyon. Pero kapag sinabi ko yon, siguradong hindi papayag dun si Terradin. Kahit hindi namin mahulaan ang magiging resulta, gagawa kami ng paraan para may mga hindi makaboto at mawawalan ng bisa ang resulta. Masyadong tapat si Terradin. Si Bushidora naman hindi magaling magplano. Nag-request si Terra din ng mga hunter at hindi naman labag yon sa patakaran? Magaling! Mabuti kung ganon. Sige, payagan mo lang sila. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag mo kong alalahanin dahil hindi naman problema sa akin yun. Ang totoo nga niyan, pwede tayo magpadala kahit gaano karaming hunter. Sabihan mo ang lahat at papuntahin kung sinong may gusto. Kung may gusto kang itanong o sabihin sa akin habang ginagawa mong trabaho mo, huwag kang mag-alinlangan na tawagan ako. At kung meron man kailangang ayusin, pwede naman pag-usapan nating dalawa yon. Grabe, napakagaling nilang tatlo. Gusto ko na sila. Ang dali nilang basahin. Walang pisang eleksyon dahil 91.2% lang ang mga bumoto. Ano bang nangyayari? Terradin! Namatay lahat ang sumusunod sa Needlemen. Yung mga kasamahan natin, camera crew, at mga Association Hunter. Pati si Bushidora. Imposible! Siguradong umupa si Illumi ng maraming malalakas na sundalo kaya nangyari yun. Isa lang naman ang inupahan niya. Mula nang lumipad kami, hindi ko na nararamdamang may nakatingin sa amin. Ibig sabihin, meron talagang sumusunod sa amin kanina. Nahawi ng mga ulap. Di bale, ayos lang ito dahil malayo naman kami sa ospital. Kung may makakita kay Aloka, sa oras na pumasok kami dun sa ospital, sasabihin ni Tsubune na nalaman na ng iba ang kapangyarihan ni Aloka at siguradong pauuwiin niya kami agad. Kaya nga lang, kapag sinuyod ko ang buong lugar, mas magiging madali para kay Illumi na kumilos. Siguradong mahihirapan kaming ilapag itong airship sa may ospital. Tama nga si Goto. Ang pinakamabuting gawin namin, sumakay ng kotse papunta sa ospital. Oh? Kanari? Hindi pa rin makontak si Goto hanggang ngayon. Hindi ko rin makontak. Kung ganon, gusto kong sabihin mo kay Hishita na magpadala siya ng mga kotse ngayon sa 3 lokasyon na napag-usapan natin. Naiintindihan ko. Nailigaw namin yung mga nakasunod sa amin sa lupa. Dahil lumipad kami sa ibabaw ng mga ulap. Ligtas kami hanggang makarating sa kotse. Pagkatapos, pipili kami ng pinakamagandang daanan. Gon, hintayin mo kami. Ayos. Tama ang dating mo, Hishita. Dahil umikot kami, mas natagalan kami. 60 kilometro na lang ang layo namin sa ospital. Hindi nila kami mahahanap. Sa ospital kami. Masusunod, Master. Anong problema? May mga tao sa harapan natin. Silang Needlemen! Imposible! Paano? Hindi nila kami dapat nasundan. Dahil ba sa sinundan nila yung kotse? Hishita! Patakbuhin mo na, dali! Hindi na sila maibabalik sa dati. Hindi ko pwedeng gawin yun, Master Killua. Hanggat hindi ako inuutusan ni Master Illuming gawin yun. Ano?
Napapalibutan na kami. Imposible. Bakit siya nandito? Ilumi, paanong... Imposible. Maliban na lang kung alam niya kung saan kaming airship nakasakay. Hindi, may mali. Kahit alam niya, dapat wala siya rito. Ilang kilometro kaming nasa ibabaw ng ulap. Imposibleng nasundan niya kami mula sa lupa. Killua, mukhang may tinatago ka sa aking impormasyon. Tungkol dyan kay Aloha. Anong gagawin ko? Gagamit ba ako ng Godspeed para alisin si Hishita sa kotse at gamitin yon? O babalik ako sa airship para makatakas? Kung mag-isa lang ako, pwede kong gawin yon. Pero, baka mapahamak si Aloha kapag ginawa ko yun. Paano mo na lamang nandito ako? Kapag sinabi ko sa'yo, papayag ka na bang isuko na lang sa akin si Aloha? Hindi bali na lang. Di ko na aalamin. Ordinaryo lang ang lakas ni Aloha. Katulad lang yun ng sa isang bata. Isang atake lang sa kanya ng middleman. Baka mamatay siya. Anong gagawin ko? Kailangan kong palabasin. Si Nanika. Ako may kasalanan. Naisahan ako at hindi ko man lang naisip na nahulog ako sa patibong. Aba, nandito rin si Tsubone! Nakikita kasi ng nanay mo ang lahat ng nangyayari sa paligid ko. Sa pamamagitan ng scope na suot ko. Malamang pinadalhan ka ng nanay mo ng kopya ng video, Master Illumi. Tama ba ako doon? Bingo! Si Tsubo na yan naging espiya ko. Pagkatapos na mahawi ang mga ulap, doon ko naramdaman na may mga matang nakatingin na naman sa akin at saka ko yun naisip. Saktong-sakto mga pangyayari, kaya naman nakasiguro ako. Ah, naramdaman mo na parang may nakatingin sa'yo. Iba ka talaga. At ngayon, kahit alam mo na ang totoo, hindi mo pwedeng tanggalin ang scope mo. Dahil utos sa'yo yan ni Mama. Oo, tama ang sinabi mo, Master Illumi. Tsubone! Akin na lang ang kuko ng gitnang daliri mo! Sige, walang problema sa akin. Ito na, para sa'yo, Master. Tsubone! Akin na lang ang kuko ng palasinsingan mo! Oh, sige. Madali lang naman para sa aking ibigay ito. Tsubone, maraming salamat. Sige, Master Killua. Sabihin mo na kung anong kahilingan mo. Kaming dalawa na lang ni Amane ang bahala sa lahat. Hayaan mo kaming gamitin ang oportunidad na ito para makabawi sa'yo. Dahil naging hadlang kami sa misyon mo. Gagawin mo talaga? Sige, ikaw ang bahala. Pero ibig sabihin lang nun, gagawin mo uli ang ganitong proseso para maligtas mo ang kaibigan mong Sigon, hindi ba? Kung balak mo'y sakripisyo, ang dalawang yan para iligtas ako, ayos lang sa'yo na isakripisyo ang mga taong hindi mo kilala para lang maligtas si Gon. Rule number 5. Hindi pwedeng humiling na magkasunod ang iisang tao. Ano kaya mas masaya? Paslangin si Aloha para magalit ng gusto si Killua? O wag siyang paslangin para magamot niya si Gon at maging kalaban ko si Illumi? Ang hirap naman. Kapag oo ang sinagot mo, mamamatay akong masaya. Nagtagumpay naman ang isa sa mga misyon mo eh. Labag sa batas ang pumaslang ng sarili mong pamilya. Pero yung tutupad kasi ng kahilingan mo, hindi naman natin yan kapamilya. Sabihin nating may alam si Killua kaya hindi aplikado sa kanya ang rule number 5. Kung mamatay ako at walang ibang madadamay, matatanggap ko yon. Mabubuhay si Killua ng miserable. Habang buhay akong nasa puso niya. Dali, gawin mo na. Nakikipagkasundo ako sa'yo. Kill, ako ang kapalit sa pagsasabi mo ng kahilingan para iligtas ang kaibigan mo. Na si Gon.
Mabubuhay si Alok at mamamatay si Illumi. Pero hindi magagalit si Killua. Kapag nagamot si Gon, wala akong pakinabang at wala rin mawawala sa akin. Kung ganun, papaslangin ko si Alok para magalit si Killua. Tapos si Killua ang isusunod ko para magalit si Illumi. Yun ang pinakamagandang gawin. Nanika, ang kaliwang kamay ni Tsubone. Pagalingin mo, please. Oh? Oo. Kamay. Kamay. Tsubone, kaliwang kamay mo. Master Killua, kaya nga lang. Gawin mo na. Si Nanika, magaling siya sa pagwasak, pero hindi sa pagpapagaling. Kapag may pagagalingin siya, dapat hawak niya ang target. Pero, Tapos na. Killua, himasin mo ang ulo ko. oo naman, basta ikaw. Ang galing ng ginawa mo, Nanika. Si Nanika ang tumatawag sa akin na Killua. Nakakapagod ang magpagaling. Kaya nakatulog siya. Pero, yun lang ang mangyayari. Wala pang ginawang malupit na kahilingan si Nanika. Pagkatapos niyang pagalingin ng isang tao, hindi siya masama. Mas mabait si Nanika kaysa sa iba. Ang talagang may sumpa, yung taong humihiling sa kanya. Kapag itinuring mo si Nanika ng isang bagay, itatakwil na kita bilang kapatid ko. Naiintindihan ko, Kill. Kung kaya mo pagalingin si Gon ng walang magiging masamang resulta, edi mabuting balita yun. Pero kahit ganun, hindi pa rin nagbabagong katotohanan na mapanganib si Nanika. At hindi mo pa rin nasasagot ang ibang tanong ko. Kill, may bagay ka na hindi sinasabi sa akin. Katulad na lang ng hindi aplikado sa'yo ang rule number 5 ni Miluki. Hanggat hindi mo sinasabi ang lahat ng nalalaman mo, hindi ako papayag na maging malaya si Aloka. Sira ka pala eh. Kaya nga wala akong sinasabi sa'yo. Kapag nalaman mo ang huling rule, ang gagawin mo, hindi, ang gagawin yung lahat. Lalagyan nyo na naman ng karayom ang utak ko, katulad ng ginawa nyo dati. Master Killua, dadalhin na kita sa ospital. Si Kapitan Bushidora ng Seirin Group. Napaslang siya habang tinutugis ang masamang hunter. Umaasa kaming makakamit namin ang katarungan. Pinapakita lang nito na may mga demonyo na nasa paligid natin at gumagawa sila ng kasamaan. Kaya nga lang, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na kaming Seirin Group, wala kaming kapangyarihan para magkaroon ng hustisya ang mga hunter na nagbuwis ng buhay. Makinig kayo. Dapat kumilos tayong asosasyon at magkaisa tayong lahat para lutasin ang problemang ito. Ito ang dahilan. Kaya layunin namin na umabot sa mahigit na 75% ang boto ng mga hunter at makuha ng nanalo ang karamihan sa mga boto. Kaya naman, patuloy kami nakikipag-ugnayan ngayon kay Morel na may kaugnayan sa dating faction ng chairman para maging bagong kapitan. Kasabay nun, naghahanda kami para isiwala ang pangalan, larawan at mga kakayahan ng demonyong patuloy na gumagawa ng mga krimen at nagkakalat ng lagim. Kung sangayon kayo, nakikiusap ako sa inyong lahat at kumilos na kayo ngayon. Iboto niyo ko si Teradin para sa darating uling eleksyon. Ano kasi? Hindi ba tinanggihan ko na ang alok mo sa akin noon? Pag-isipan mo uli. Totoong sinabi mong malapit ako sa dating chairman at kasama ako sa pagsubil ng mga kamerahan. Pero hindi naman ako mandirigma. Nung pagkakataong yon, kailangan lang talaga ng tulong ko dahil malaking operasyon yon. Hindi ko masasabing malakas ako. Kaya lang, Hindi mo ba pinanood yung tungkol sa Top 16? Isa akong Sea Hunter. Nabibilang ako sa tubig. Maliwanag? Hindi ako bagay dito sa lupa. hindi pa pwedeng makibagay ka.
Kung nagmamadali kang tapusin ang eleksyon, sabihin mo sa mga sumusuporta sa'yo na iboto na lang si Pariston. Kaya nga lang, mas gusto ko bang mamatay kaysa iboto siya. Ito na ang huli kong sasabihin. Kapag sinabi mo kung sino ang may sala, Mamamatay ka lang. At marami pang madadamay na hunter kapag ginawa mo yun. Kaya naman, huwag mo nang gamitin ang Sirin Group kung mahina ka. Hindi ako interesado makipagtulungan sa mga taong hindi nakikinig sa mga babala. At hindi rin ako interesado maging chairman. Yun lang. Lumabas na ang resulta ng pampitong eleksyon at ang mga maglalaban, yung mga pasok sa top 4.